Nauubusan na si Amy ng palusot. May kapalpakan talaga to si Amy. At naguhugas na ng kamay. Panoorin po natin ito. Ela diretsahang kinundena ni House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez ang mga senador na anyay nilalagyan ng mali siya ang ayuda para sa Kapos ang Kita o AKA program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay matapos questionin ni na Senators Amy Marcos, Ronald Bato de la Rosa at Risa Ontiveros ang programa na may 26.7 billion pesos na halaga ng alokasyon para sa taong ito. Ipinagtataka ng mga senador ang pagkasingit ng programa sa 2024 national budget at iniuugnay sa People's Initiative Campaign. Pero ayon kay Congressman Suarez, pumirma ang mga senador sa bicameral report sa 2024 General Appropriations Bill kung saan nakasaad ang AKA program. Laman po ito ng BICAM report. Pumirma po tayo sa BICAM report. Ngayon, wag po natin sisisihin ang isang programa na ang layunin ay napakaganda kung hindi po ninyo binasa yung bicameral report. Yun ang problema. Ngayon, eto na. Eto problema natin sa mga senador. Ako po, ayaw ko po dito kay J.J. Suarez. Epal ito eh. Kahul to ng kahul para proteksyonan si Tambaluslos. Pero ito masakit dyan. Sila Amy kasi pumirma eh. Di ba? Kumbaga, naulit yung pambubudol before. Binoto nyo eh. Tapos nung nakita ninyo, hindi dinideliver yung pinangako sa inyo, sisigaw-sigaw kayo ng budol, 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 budol. Eh in the first place, kayo bumoto. Parang ganun to si Amy. Kini-question ninyo. Bakit yun yung kini-question? Ipinirmahan nyo, mga animal kayo. Ayun ang problema sa inyo. Wala kang lusot dito, Amy. Siguro, posible, nabudol ito. Bumalik. Kasi parte kayo ng budol-budol eh. O baka nabudol kayo ngayon. Baka may ipinangako, hindi natin alam. Baka may inaantay kayo, hindi diniliver sa inyo. Hindi natin alam. But one thing for sure, may pirma kayo doon. O, pinirmahan nyo. O, ngayon, sisigaw kayo ng budol-budol. Eh, sino may kasalanan? Again, may punto si Suarez dito. Hindi ko siya pinagtatanggol, Ayoko dito sa mamang to. Pero paano siya lulusutan? Pinirmahan niya. Unless, gaya nga ng sabi ninyo, eto lusot nyo. Idemanda nyo si Suarez. Yan ang gusto ko. Idemanda ninyo. Bakit? Ginamit yung pirma ninyo eh. Kung hindi nyo talaga pinirmahan, gaya ng sinasabi ninyo, demanda nyo tong tao na ito. Dapat mademanda to. Di ba? Yun lang, baka takot kayo kasi talagang pinirmahan ninyo. So pag hindi na demanda tong mga ito, talagang pinirmahan nyo yan. Hindi lang dumating yung inaantay nyong delivery. Di ba? Ganun kasimple. Kasi forgery eh. Paano nyo sasagutin to si Suarez? Kahit anong sabihin nyo dyan, bubuelta at bubuelta at bubuelta sa inyo yan. Unless, magdemanda. Oh. Ang tanong, coach, anong gagawin sa 26.7 billion? Eh, yun na nga. Diyan na nga daw nakapaloob yung ayuda eh. Di ba? Hindi natin, kasi hindi naman natin alam ang mga galawan ng mga politiko. Tatandaan nyo baka mamaya, sinadyang pirmahan eh. Hindi tayo nagbibintang. Pero hindi natin pwedeng tanggapin yung palusot nila Amy na basta-basta na lang na ginamit yung pirma nila. Ano yun? Ginamit pirma ninyo tapos wala kayong gagawin? Imposible. Imposible. Diba? Di pa imbestigahan nyo rin. Ano nangyayari? Wala.
Sapalpal kayo dito. At kung hindi po kayo sumasang-ayon sa bicameral report na ipinasa po sa Senado, edi sana hindi po ninyo pinirmahan. Dagdag pa ng Deputy Speaker, hindi excuse ang kawalan ng kaalaman sa batas lalo na kung ang mga ito mismo ang pumirma sa batas. Again, wala din. Totoo yan. Ha? Yung insertion na yan, hindi po, tinan nyo, hindi po pwedeng wala kayong alam sa batas. Ignorance of the law excuses no one. Hindi po pwede yun eh. Di ba? Eh kayo tagagawa ng batas, hindi ninyo alam. Ignorance of the law is no excuse. Ang AKAP program po ay isang napakagandang programa kung saan tutulong po ito sa mga vulnerable po nating mga manggagawa na tuwing magkakaroon ng sakuna o anumang problema, kagad-agad may bibigay na tulong ang ating pamahalaan. But wag po natin lalagyan ng mali siya ang isang napakagandang programa na pakikinabangan ng milyong-milyong Pilipino. Ewan ko lang din kung magandang programa yan kasi wala yan eh. Wala yung AKAP na yan, bigla-biglaan na lumabas yan. Tapos may budget na napakalaki. Tapos yan daw ang ginagamit para doon sa dumadaan sa DSWD tapos pinamimigay-migay. No? So, wala din akong tiwala dyan sa programa nilang yan. Sa totoo lang, yung AKAP na yan, wala din kasi ang daming reklamo na dyan at sangkatutak na po ang ebidensya ng nilabas ng mga senador dyan. Ang tanong, sa dami ng ginawa nyong ebidensya, wala namang nangyayari. Di ba? Yun ang ando doon ng problema. Ha? Ando doon ng problema. Alam mo, etong mga tagapagtanggol ni Aimee, mag-iingat-ingat po kayo dyan, ha? Mag-iingat-ingat kayo kasi yan ang nakikita namin magiging litanya sa dulo. Okay? Gaya nung litanya nila noong 2022 na iboto natin si BBM Marcos kasi Vice President ni Sara. Hindi natin alam, baka ito naman na maging Vice President si Sara ni Marcos. Hindi natin alam, baka pagdating sa 2028, ang Vice President naman si Marcos. Hindi na po. Ha? Kaya po, tinitingnan nating mabuti ito sa inyo. Kaya binabakbakan natin si Aimee kasi para lumabas ang katotohanan. Dahil ipagtatanggol ito ng mga vloggers nila. Dito natin mahahalata, dito natin ihiwalay ang diputi sa dekolor. Ipagtatanggol, hindi sila hindi nila po pwedeng hindi ipagtanggol si Aimee dito. So lalabas, baka sa susunod, ang sigaw niyan, kunwari Duterte, sa dulo, may kasabwat na namang Marcos. Ha? Mag-iingat po kayo dyan. Kaya dapat bakbakan si Aimee nang lumutang yung mga vloggers na hanggang ngayon, kunwari ayaw kay Marcos, pero Marcos talaga. Ipagtatanggol nila yan eh. Nakakita na ba kayo? Ang AKAP program sa insertion sa pambansang pondo na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee kung saan kabilang nga ang ilang kongresista at senador. Ito sabi dito ni Jeb Rivera, napakaganda ba? Bakit nila siningit kung maganda ba yan? Ginagawa nyong mga Pinoy sa totoo lang. Pera lang masabi nyo, Kung ganun, siningit din, yan ang palusot nitong sila Aimee, ay maglabas silang ebidensya. Kasi wag po tayong basta-basta maniniwala sa excuses nila. Tatandaan nyo, Aimee ay Marcos. Marcos yan, ha? Oh. So, wag tayo laging magpapaniwala doon sa basta parang nagmumukha silang oposisyon. Naku, mag-iingat na po kayo. Sana natuto na kayo sa pagkakabudol ninyo noong 2022.
Batay sa DSWD, wala pa namang AKA program budget na nagagastos dahil kasalukuyan pang binubuo ng kagawaran ng mga panuntunan sa pagpapatupad ng programa. Ito sabi, watching from Davao City, wag na tayo magpapabudol. Sana po tayo nagkakasundo na doon, ha? Kasi nangyari na po eh. Yan po ay iniiwasan namin, di ba? Before, minura-mura pa kami kasi bakit di raw namin suportahan yung presidente ni ni Sara na si Marcos, di ba? Eh ngayon nakikita namin eh. Hindi pa lang lumulutang pero dahan-dahan pinagtatanggol na si Amy. Sana yung isip ninyo maliwanag na diyan, ha. Oo. Pag nakita nyo, tanungin nyo. Pag pinagtanggol agad si Amy, medyo delikado 'yan. Ngayon, doon na tayo. Halimbawa naman, honest mistake talaga. Napirmahan nila, hindi nila alam na ganyan ang laman. May mali po sila. Kasi dapat nagbabasa sila. Hindi sila pirma ng pirma. Hindi pwedeng insertion kasi pinipirmahan bawat page niyan eh. Dapat hindi pirma ng pirma ng pirma. Dapat binabasa. Senador kayo. Anong excuses na wala yan? Hindi nyo, kung honest mistake yan, hindi nyo talaga binasa kaya akala ninyo wala. Hindi pwedeng insertion yan. So, yun lang yun. Hindi nyo binasa, kaya pinirmahan ninyo, or talagang pinirmahan ninyo, nagantay kayo, may inaantay kayo, hindi na ibigay, hindi na i-deliver, kaya ngayon pumuputa kayo, or finorge yung pirma ninyo. But that is a criminal. That's a criminal act. Forgery, criminal po yan. So, pwede nyo i-demanda yan. Di ba? Pwede nyo kasuhan. O ireklamo nyo sa ombudsman. Pero hindi pwedeng ganyan, dakdak kayo ng dakdak, kasi pagtatanggol nyo lang yung inyong ano. Robert Labra, sabi, electronic signature daw, sabi ni Madam. Kaya nga, kahit electronic, halimbawa, may electronic, electronic signature. Ito, kahit electronic yan, pag binigay ko yan sa'yo, halimbawa, intended yan para sa ganitong programa. Sige, pirmahan mo, electronic signature. Pero pag ginamit mo na yan sa iba, si Hoda, na pinirmahan yan personally, or electronic, pag ginamit mo doon sa hindi intended na purpose, hindi intended na document, that is forgery. Kasi hindi naman para doon yun eh. Jeb Rivera, di na kami magugulat, Coach, kung lagi may comparison kami kay Tatay Digong versus gobyerno kasi puro corrupt. Kaya nga eh, ang taas kasi nung level na nilagay ni Tatay Digong eh. Kaya hindi natin maiwasan talagang nako-compare. Sobra yung tinaas ni Tatay Digong, ni-level up niya talaga yung standard ng political natin. Sabi naman, ito, tinan mo. Ako, nariniwala ako kay Elaso Pedro, very possible. Tinan nyo, sabi niya, imposible di alam. Diba? Imposible hindi nila alam. Brenda, shout out. Robert Labra, may mali pa rin talaga dahil hindi binasa ang pinipirmahan. Senador ka, hindi ka nagbabasa. Malabo yan. Yan yung kinikwento ni Tatay Diggs, di ba? Ang taas-taas ng kanyang pinipirmahan. Kahit nabasa na yan ng staff niya, babasahin niya pa rin. Dapat nagbabasa kayo. Kaloy, the poor netizens are the victims of political instability in the country. Nagkamali kasi ng boto noong 2022, marami sa atin. Sabi ni Annalyn, feeling ko hindi totoo about kay Pastor Kibuloy. Alam na si Ontiveros, hindi ka panipaniwala. Oo nga, yung galawan ni Ontiveros nakakapagtaka eh. Yung sinasabi napakadaming ebidensya, napakadami nilang witnesses pero hindi dinidemanda. Ano yun? Ano yun? Saw-sawero lang?